What's up mga kaigang? Itong smartwatch na i-unbox natin ngayon, parang Samsung Galaxy Watch Ultra pero 10 times na mas affordable. Ito ang WiyoFly Vibe 2 Smartwatch. Yung link nito nandito lang sa ilalim ng video natin. Yan yung YouTube shopping. Mas malaking vouchers at discounts pag dyan kayo nag-check out. Hawig sa Galaxy Watch Ultra na 36,000 pesos oh. Pero itong Vibe 2, nasa 3.2 lang ngayon. Kaya i-unbox na natin. Slide lang natin. Nandito kagad yung WiyoFly Vibe 2. Yan, meron ng dalawang strap. Yung silicone, tsaka yung nylon woven strap. Yung magnetic charging cable. Saka yan, yung manual, Paperworks. Whoop! Tapos meron pang plastic. Uy! Napaka-rugged tsaka sporty ng dating niya. Round smartwatch pero may pagka-square na curve yung shape since inspired sa Samsung Galaxy Watch Ultra yung design. Parang Samsung Galaxy Watch Ultra sa unang tingin. So glass na yung screen niya. Tapos ito yung frame, metal. Pati din yung button, metal din, tsaka yung crown. Pero yung body niya, yan, dito, hard plastic. So, nandito yung speaker niya sa left side for Bluetooth calling. Dito naman sa likod, yan, metal na rin to. Tapos, nandito yung sensors, yung microphone, nandito, for Bluetooth calling, no? Tapos, yung charging pin. Bali, i-charge na natin to ng 1 hour and 40 minutes. Kaya na nitong tumagal ng up to 10 days. Kapag naka-off yung AOD, GPS, low yung brightness, tapos limited or naka-off yung notifications. Pero pag madalas ka mag-workout, tumatagalan to ng 2 to 3 days. Tapos quick release na rin yung strap nito. Merong hook. So, breathable yung strap niya, no? May mga butas. Pero kung gusto nyo palitan, merong free na nylon woven strap na kasama. Pero sana ginawa na lang nilang orange yung outline nito instead na green para terno dito sa orange na crown. Yan o, orange kasi yung kulay ng crown niya. Bali, naka-AMOLED na to, 466 by 466 screen resolution na may 1000 nits, kaya napaka-vibrant. Kita nyo naman, kitang-kita pa rin kahit maliwanag dito sa studio natin. Since naka-AMOLED display na to, meron na rin tong AOD or always on display. So, naka-base yung AOD niya dun sa watch face nyo, no? So, pag mag-swipe down tayo, dito natin makikita yung app notifications, text messages. Pag mag-swipe up tayo, quick settings, yung brightness, silent mode, raise to wake, DND, do not disturb. Yan, nandito na. Tapos pag mag-swipe left tayo, yan yung steps, calories, kung ilan minutes kang naka-stand. Tapos yan yung heart rate tracker. Yan, nagme-measure. Tingnan natin kung magme-measure kung hindi natin suot. Yan, nakalagay. Keep your watch close to your wrist. Okay, hindi siya nagme-measure, no? Tapos yan yung workout, yung sleep record, weather. So, yun lang. Yan, pag mag-swipe right pala tayo dito sa home screen, makikita natin dito yung recent apps. Yan, yung suggestions, no? Nandito na. So, mga quick apps, nandito din. Yan. Yung summary ng workout mo, tsaka health records, yung calories, heart rate, blood oxygen, sleep, yung kilometers ng nilakad mo, nilakad ba to or tinakbo, yan, nandito na, no? Tsaka yung Bluetooth music, nandito din. So, naka-summarize siya. 580 water resistant na nito, kaya okay lang mabasa or malubog sa tubig, kaya tamang-tama sa mga workouts. Tapos ito naman yung apps niya sa home screen. So, pag iniikot natin tong crown, meron siyang haptic feedback or vibration sa bawat pag-ikot natin. Yan. So, ito yung mga apps niya, no? Wala nga lang tong calculator app. Yun pa naman yung hinahanap ng mga nanonood sa atin. Sayang, no? Since malaki naman yung screen nito, sana merong calculator. Sana ma-update nila. Pero meron naman tong built-in GPS at 60 plus workout modes. So, ito yung mga workout niya, no? Yan, tama-tama. Outdoor running, outdoor walking, meron din outdoor cycling. Tsaka swimming, since water resistant na to, no? So, kung bitin pa kayo dyan, meron pa dito. Yan, mga iba't ibang category na sport. Outdoor running, walking, trail running, hiking. Puro mga walking, tsaka running, no? Yan. So, pili lang kayo dyan.
Dami dito, 60 plus. Oh. So kahit hindi nyo na dalhin yung phone nyo kasi meron itong built-in GPS. So mas marirecord yung distance tsaka makakapag-generate siya ng map. So pag nag-start tayo ng workout natin, for example, dito sa outdoor running, makikita natin dito yung workout data natin. Katulad ng time, distance, pace, cadence, calories, heart rate. Kumpleto na rin to sa health tracking apps gaya ng heart rate, blood oxygen, sleep, stress, steps, at calories tracker. Hindi siya nagme-measure pag hindi natin suot or pag nakapatong lang gaya ng pinakita natin kanina. Hindi gaya sa mga ibang smartwatch na nagbibigay ng mga ibang result kahit hindi nakasuot sa wrist mo. Check naman natin itong app niya, itong Wii U Fly Fit Pro. Available ito sa iPhone at Android. So dito sa Home tab, makita natin yung mga activity natin dito. Steps, calories, active time, tsaka yung workout records natin, sleep, heart rate, stress, blood oxygen. Tapos dito yung achievement natin, kung naka 10,000 steps ba tayo, kung na-reach natin yon, yung calories na goal natin. Tapos dito sa device yan, face gallery. Pwede tayong mag-download ng mga watch face dito. Or pwede tayong gumawa ng sarili nating watch face. Yung gawin nating watch face yung picture natin. Yan. Dito lang, no? Tap nyo lang to. Tapos dito naman sa notifications, pwede mong iset yung mga apps na gusto mo mag-notify dito sa watch. Yan, syempre, yung SMS, yung mga text messages, email, mga missed calls, or ito yung mga available na apps katulad ng Facebook, Twitter. Hindi pa updated dito, no? Dapat X na to. Instagram, Snapchat, WhatsApp, Line, TikTok, Skype, Telegram, Messenger. So, ito yung mga apps na pwede mong i-notify dito sa smartwatch. So, kung wala dyan yung app na gusto mo, itap mo na lang tong other apps yan para mag-notify siya dito sa smartwatch, no? Yun nga lang, makikita mo lang yung mga notifications mo sa smartwatch pero hindi ka pwedeng makapag-reply. For example, meron kang text message, no? Hindi mo siya pwedeng replyan or kaya meron kang notification sa Messenger. Mag-view mo lang siya, no? Hindi ka makakapag-reply. Tapos yan, meron na ring Find My Watch kung nawawala yung watch mo para magre-ring siya. Madali mong mahanap. Tapos dito sa Bluetooth calling, pwede na tayong mag-add ng mga contacts natin dito para itatap na lang sa watch. Pag tatawagan natin sila, no? Tapos yan, meron na ring SOS, emergency call or contact. So, hinahanap din tong feature na to, no? Tapos itong app niya, pwede din i-connect sa mga third-party apps katulad ng Strava. So, para masync natin to sa Strava, yan, punta kayo dito sa device. Tapos tap nyo itong nasa upper left corner. Tapos yan, settings, connected apps. Yan, tap nyo lang yung Strava dyan. I-authorize nyo lang para yung mga health data nyo or workout data mag-sync sa Strava, no? So, pwede din sa Apple Health pala. Yan, nakalagay dito. So, yun lang naman, napakadali lang gamitin ng app niya. Ngayon naman, try naman natin yung Bluetooth calling. Okay, kunin natin yung phone natin kasi ito yung tatawagan natin, no? Tapos punta tayo dito sa Bluetooth phone calling. Tapos favorites. Yan, yung OnePlus Maki. Sinaad na natin to kanina. Yan, nakalagay. Calling. Hintayin lang natin. Yun, nandito na, oh. Yan, nagre-ring na. Okay, try nga natin yung microphone nito. Hello, mic check, 1, 2, 3, Wii U Fly Vibe 2. Mic check, 1, 2, 3, Wii U Fly Vibe 2 smartwatch. Mic check, 1, 2, 3, mic check. Naka-AMOLED, may Bluetooth calling, health tracking at up to 10 days ang battery life. Mala Samsung Galaxy Watch Ultra, mukhang premium pero napaka-affordable. Perfect for workouts, lalo na merong built-in GPS. Sa ngayon, makukuha nyo lang to for only 3.2. Yung link dito, nandito lang sa ilalim ng video natin. Yan yung YouTube Shopping, mas malaking vouchers at discounts pag dyan kayo nag-check out. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Wii U Fly Vibe 2? Comment down below!